pagtatapos ng aralin, dapat ay kaya mo na i-describe ang continental drift theory at ibakas ang geologic formation ng mga kontinente sa continental drift theory. Taray magsimula na! Hi classmates, ako si Erich. Kasama ko ang mga kaibigan ko para turuan kayo ng isang topic sa Science 10. At ito ay ang teorya ni Alfred Wegener na Continental Drift Theory. Ano nga ba ang continental drift theory? At bakit ito na i-propose ni Alfred Wegener? Sagutin mo nga, Christopher. Lahat tayo ay nakita na ang mapa ng mundo. Pero kung titignan ninyo ng maigi ang hugis nila, ay mapapansin ninyong magkahugis na mabubuo gaya ng puzzle. Kung ilalapit natin ang bawat kontinente sa isa't isa, makakabuo tayo ng isang napakalaking kalupaan. Halimbawa, ang kontinente ng South America ay tila akma na ikabit sa Africa. Nakikita mo ba ito? Ang obserbasyong ito ang naging daan sa isang teorya na nagpapaliwanag ng paggalaw ng mga kontinente na tinatawag na Continental Drift Theory. Teoryang ito ay iniharap ni Alfred Wegener. Inilahad niya ang kanyang ideya sa kanyang aklat na The Origin of Continents and Oceans. Ayon sa kanya, mahigit 200 milyong taon na ang nakalipas. Ang mga kontinente ay dating nag-iisa at bumuo ng isang malaking kalupaan. Gayunpaman, hindi niya maipaliwanag kung anong puwersa ang nagtutulak sa paggalaw ng mga kontinente. Dahil dito, hindi tinanggap ng mga siyentipiko ang kanyang teorya hanggang 1965 nang mailathala ang plate tectonic theory. Ayon din kay Wegener, lahat ng kontinente ay dating bahagi ng iisang napakalaking lupain na tinatawag na Pangaea. Ibig sabihin ay all earth. Ito ay napaligiran ng napakalawak na karagatan na tinawag na Pantalasa. Ibig sabihin naman ay all water. Pinaniwalaan niya na mga 200 milyong taon na ang nakalipas, nagsimulang mabiyak ang Pangaea sa dalawa, ang Laurasia sa hilaga at Gondwaland sa timog na naganap noong Jurassic period. Evidence of continental drift theory. Si Wegener ay may iba't ibang ebidensyang ipinakita para sa kanyang teorya. Una na dito ay ang puzzle na pagkokonekta ng mga kontinente natin ngayon. Ang pinaka-obvious ay ang South America at Africa. Pangalawa ay ang mga fossils na nasa iba't ibang kontinente. Ang pinaka nakakatulong na fossil ay ang Glossopteris, isang halaman noon na ang fossil ay nasa lahat ng southern continents. Pangatlo ay ang mga rocks and mountain formations sa ating mga kontinente na madaling nating makikita. Ang dami nun ah. Oh, John Michael, baka naman gusto mo silang turuan. Hay nako, pinaabot mo pa talaga sa akin. Akala ko ay ligtas na ako para sa video na ito. Alam niyo ba na ang Continental Drift Theory ay hindi agad tinanggap ng mga fellow scientists ni Wegener sa kadahilan ng hindi niya mapatunayan kung paano gumagalaw ang mga kontinente, at isa pa sa dahilan ay ang ibinigay na estimated speed ni Wegener sa sobrang bilis na hindi ito kapani-paniwala. Pero kahit may pag-aalinlangan, sa mga susunod na taon ay naging pundasyon ang Continental Drift Theory para sa isang teorya tungkol sa plate tectonics, at nakatulong ito sa para mas lalo nating maintindihan ang ating bansa.